sabi po ng talatang yon, iisa lamang ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sukat nating ikaligtas. Ngayon siguro ang tanong po, bakit kailangan kong maligtas? Sapagkat ang sinasabi po sa atin ng Biblia, lahat ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. Amen? So lahat ng tao, bilang lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo ay nakabalaho o patungo sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Wala ritong magsasabi sa atin ng mas konti ang kasalanan ko kaysa sa iyo, o mas marami kang kasalanan kaysa sa akin. Sapagkat ang katotohanan ayon sa Biblia, kapag halimbawang ikaw ay nagkasala sa isang kautusan, ikaw ay nagkasala na sa lahat. Kaya sabi po ng Biblia, no one is righteous, no, not even one. Walang matuwid, wala ni kahit na isa man lamang. Amen? Pero praise the Lord, pwede po tayong maging matuwid. Kaya sa Biblia, merong mga tinatagurian ng mga sakdal at ganap at ng mga matutuwid na tao. Hindi dahil sa sila ay walang kapintasan o walang kasalanan, kundi dahil sa sila ay may pananampalataya. Amen? At sino yung kanilang sinampalatayanan? Upang sila ay tawaging mga ganap at sakdal, mga walang kapintasan. Sino yung mga taong yon? Yung sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Sa kanino pa man iba ay walang kaligtasan, sapagkat ilan daw po ang ibinigay na pangalan? Isa lang. Amen? Hindi po si pastora, hindi si pastor, hindi si presidente. Ang pangalang ibinigay sa ating lahat, sukat nating ikaligtas, ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Only Jesus saves. Tanging si Jesus ang ating tagapagligtas at tanging si Jesus ang siyang makapagliligtas sa ating lahat. Walang sino paman at walang kahit na kanino paman. Amen po? And dahil dyan, purihin ang Panginoong Jesus dahil ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon. Amen? Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng grasya. At bakit ba sinasabi na kay Jesus ka lang? Dahil alam niyo po, si Jesus, una sa lahat, siya'y makapangyarihang Diyos. Amen? Siya ang Panginoong Diyos ng lahat. At yan po ang katotohanan na sinasabi sa atin ng 1:1 na sinasabi, nang pasimula ay ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Alam niyo po, bago pa tayo makapanood, noong pagpapapako kay Jesus, nung si Jesus ay napadito, nagmilagro, nagpagaling ng mga may sakit, nagpakain ng libo-libo, bago pa maganap ang lahat ng yon, siya'y tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen? Siya'y tunay na Diyos, hindi siya peke, hindi siya gawa-gawa ng kaisipan, hindi siya likhang isip lamang, hindi rin siya produkto ng gawa ng kamay ng tao, nang sinasabi po sa Biblia, may mata, subalit hindi nakakakita, may tenga, subalit walang pandinig, merong bibig, subalit hindi nakapagsasalita. Yung Jesus, yung Jesus na ipinapakilala sa atin ng Biblia, bago pa natin siya makilala na pako sa krus, noon pa man sa kawalang hanggan, siya'y tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Palakpakan na natin si Lord. Unang 1:5-20. At hindi lamang po yun. Si Jesus bilang ipinapakilalang Diyos, makapangyarihan sa lahat, siya rin naman ang Diyos na may lalang sa lahat. Amen? So alam niyo po, yung Diyos na makapangyarihan, siya rin ang dahilan kung bakit meron tayong hininga. Amen? Kung bakit meron tayong pagkakataon, kung bakit meron tayong buhay, kung bakit meron tayong pamilya, kung bakit meron kang trabaho, kung bakit meron kang kinakain sa bawat araw, kung bakit merong makakain sa iyong pagkainan, kung bakit meron tayong pag-asa, sapagkat si Jesus, bago pa man tayo isilang sa mundong ito,
Una, ano nga po siya? Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pangalawa, siya ang may lalang ng lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nilalang ka ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Ang sabi po ng Colossus 1:16, sapagkat ang lahat ng bagay, hindi ka exempted doon. Amen? Lahat ng bagay sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, ang lahat ay galing kay Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, at ukol lamang kay Jesus. So alam niyo po yung Jesus ng Biblia, yung Kristo na tinatawag natin at sinasampalatayanan, hindi po siya basta-basta. Amen? Siya ang may bigay, may lalang, may kaloob ng ating hininga. Yun lamang pong hininga na yan, napakahalaga niyan. Naranasan niyo na bang magka-COVID-19? Noong usong-uso ang COVID? Naranasan na ba natin mabingit sa kamatayan ng ating buhay? Si nanay nga, 90 years old. Praise the Lord, no? Mas malakas pa yata si nanay sa akin. Praise the Lord. Yung buhay na yan, ang sabi po ng mga gawa, 17:25 hanggang 26, siya'y Diyos, siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, hininga, kalakasan, at lahat ng mga bagay. Amen? Kaya si Jesus, ano nga po siya? Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang at may akda ng lahat. Palakpakan natin si Lord. Kaya no wonder, ano po, hindi nakapagtataka na nung siya'y naparito at nagkatawang tao, isa doon sa tinatawag na siyam na ako nga, or the 9 I ams of Jesus, sinabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ako ang siyang si Alpha, si Omega, ang pasimula at ang wakas. Nangangahulugan na ang may akda ng ating buhay, hininga, kalakasan, ay walang iba kundi si Jesus. At alam mo, sabi mo sa katabi mo, may pakay si Jesus sa buhay mo. Amen? Lahat ng bagay na kanyang nilalang, may pakay siya, may plano siya, at may ginagawa siyang mabuti sa buhay ng lahat ng kanyang nilalang. Amen? So, Nay, ilang taon ka na ba? Praise the Lord! May pakay si Lord at may pakay pa, may ginagawa pa si Jesus sa buhay niyo. Palakpakan nga natin si Lord.